So pag-uusapan natin ang mag-asawang bangag malapit na kay President Trump. At syempre si Amy Marcos ginamit ang lumang letrato with PRRD. Ano sa tingin niyo? Ano sa tingin niyo ang mga eksenang kaganapan? So, unahin muna natin ang picture ni Satanas at ni Bangag kung saan ngayong araw na ito ay nandoon sila sa seremonya ng pagkamatay nga ni Santo Papa. Tignan natin. So, ayan yung picture. Okay? Tignan muna natin kasi napag-usapan na namin yan ni Attorney Glenn Chong. O, nakita nyo, halos lahat. Ayan si President Trump, si Melania, at iba pang leaders. Hindi ko sila kilala. Tapos ito si Lisa Tanas. Ayan, nakasmile. Siya lang ang tanging nakasmile na nagpapakute with her formalin-inspired, okay, na feslak. Okay, tignan natin dito. Ayan si Bangag. Alright, diyan magkatabi sila. Tignan natin yung picture. Ayan si Bangag. Konting kembot na lang, andyan na si Lolo Trump. Okay. Ano kaya ang magaganap? Sila kaya ay makapagpa-picture-picture? Ano sa tingin ninyo? Dahil napag-usapan namin, tagalan natin yung mga fest lock nila, napag-usapan namin ni Attorney Glenn Chong na itong Bangag administration ay hindi naman imbitado. At usually pag ganitong klaseng pagkawala ng Santo Papa, hindi naman, kumbaga, kung sino lang yung gustong pumunta. Pero syempre, ang unang nag-announce na ay ang President Trump, then si Biden nag-announce din, nakiramay at pupunta si Zelensky, at ito nga si Bangag. Alam niyo mga kababayan, nakikita naman ninyo ang kahirapan sa Pilipinas. Kung gaano kalupit. Recently, actually, 55% na based on sa survey, ang mahihirap na Pilipino. But let's talk about that later. Yung 55% na kahirapan ng Pilipinas o ng mga Pilipino. So mga palangga, kaya natin nasabing kahirapan, hirap na nga kayo, wala na nga kayong trabaho, wala na nga kayong makain, ang inyong presidenteng Bangag ay lumipad pa gamit ang pera ninyo, pondo ng bayan, ilan na naman kayong mga adiktus ang kanilang isinakay sa aeroplano at mag-shopping sila sa Italia, baka bumili na naman sila ng mga branded and everything, o may bitbit silang kwarta. Actually, branded na yun, maliit lang na bagay O baka mamaya may bit-bit na naman silang nakaw na kaba ng bayan para isiksik sa kanilang offshore account. Para kunwari, boreal lang ni Pope John, ni Pope, then, at yung kanilang mission ay maliban pa dyan, magpa-picture-picture kay President Trump. Kasi mga kababayan, na pag-usapan na nga namin ni Attorney Glenn Chong na hindi naman inuobliga ang mga world leaders. Well, si Bangag hindi world leaders. Siya ay Bangag talaga. At ito naman na hindi sila inuobliga dahil hindi naman, it's okay na magbigay tayo ng condolence, message of sympathy and condolences sa pamilya ng Papa. At syempre, bilang isang, tawag dyan? Protocol, not protocol. Parang automatic ko na yan na kapag namatay yung mga ganyang klaseng figure, yung mga world leaders ay magbibigay ng simpatya o mensahe. Lalo na tayo ay karamihan sa mga Pilipino ay mga Katoliko, pero hindi naman kailangang pumunta at gumastos ng kaba ng bayan kasama ang entourage ni Bangag. Baka may magurgur na naman doon, baka may ma-overdose na naman sa Italia. I hope meron. Para sunod-sunod na yung gurguran at I hope sila nang magurgur sa pag-overdose nila ng pulboronic na ito. Mga kababayan, hindi obligado ang presidenteng Bangag
para pumunta at magpa-cute at mag-smile si Satanas doon. Namatay ang Santo Papa pero siya nakasmile. Pakita mo talagang may saltik ang Jutang Ginina. O, tignan natin ulit yung picture niya. Ayan o. Ay, ito ba yun? Tiga natin. Tignan nyo, sa kapapasok lang. Diba? Dapat yan, may presence of mind ka na yung utak mo, asan na si Satanas, ayan o. Nakatani siya, nakasmile ang gaga. O, diba? Parang tuslok na tuslok sa formalin namamaga ang mukha ng hitad namamaga ang hitad. O, diba? Kakatuslok ni Dr. A. Sino kaya si Dr. A na tumutuslok sa kanyang face lock? O, tanggalin na natin at nakakasuka ang pagmumuka. So ngayon, mga kababayan, ulitin natin, sa kahirapan ninyo dyan sa Pilipinas, hindi obligado na magpa-cute-cute ang presidente ninyo. Wala pong obligasyon ang Pilipinas para gumastos ng pera ng bayan. Sabi ko nga, at napag-usapan namin at Atty. Glenn a few days ago sa aming vlog, di ba? Na mas pipiliin siguro ni Santo Papa na yung perang nilulustay diyan sa pagpunta, dahil di naman tayo mayamang bansa, di ba? Napakahirap nating bansa. 55% na nga ang mahirap sa buong Pilipinas. Tapos nilulustay lang nila ang milyon-milyong piso ng pera ng bayan para kunwari, yun si Satanas, para what? Para makadikit, para magkaroon ng pictorial at si Bangag kay Lolo Trump. Kasi, you know, ang tagal na nilang kumukuha ng appointment kay President Trump para magkaroon ng photo op. Diba? Hindi nangyayari ngayon. Ang sabi nga namin ni Atty. Glenn Chong, ang aming pananaw dito at obserbasyon sa mga galawan ng mga bangag ay para makapag-photo op o makapag-pictorial, drama-drama itong si Satanas at saka si Bangag. Not only kay President Trump at doon sa ibang mga world leaders na pumunta doon na kasalukuyang nakikiramay. Sabi ko nga, gagamitin pa nila yung pagkamatay ni Pope John para what? Para magkaroon ng tsansa, 'di ba? Doon sa burol, magpicture mo, abot kamay na nila si President Trump. Ito po ay mga oportunista. Okay, gusto nilang kontrolin ang inyong pag-iisip, ang inyong what do you call it? Ang perception ng taong bayan na wow, ang lakas na yun. Ayan, nakita na sila ni President Trump. Ginagamit nila yung okasyon. Actually, malungkot na okasyon na pagpanaw ng Santo Papa para sa kanilang what? Para sa kanilang political gain. Diba? Ginagamit nila yung patay, magaling si Satanas at si Bangag dito. Ginagamit nila ang pagkamatay ng Santo Papa sa kanilang script. Diba? Pati nga si Nora Honor, diba? I doubt it kung nanood ng pelikula ni Nora Honor. Diba? Pumunta din sila doon. Para kunwari, syempre, marami pa rin mga Noranians. Diba? Ginagamit nila ang patay. Hindi naman totoo yan ang kanilang pakikipag-simpatya. Dahil kung totoong matinong tao si Bangag at si Satanas, unang-una, ulitin natin, hindi sila nangidnap ng 2 bata sa Turkey. Unang-una, hindi sila nagnanakaw dapat ng pera. Lahat unang-una, hindi sila nagsismuggle at hindi sila nag-appoint ng mga bangag na katulad nila at hindi nila ninanakaw ang pera ng bayan kung totoong sila ay makatao. Okay? Right? Oh. Yeah, Pope Francis. Sabi ko ba po? Delia, sinabi ko Pope John? Okay, Pope Francis, sorry. Delia Dichoso, thank you palangga. Okay, yes, si Pope Francis, hindi si Pope John Paul. Okay, wala na pala si Pope John Paul. Alright. Ngayon, hindi man lang nila binigyan ng respeto itong mga patay. Diba? Dalang intensyon ng mga ito, hindi nga siya nagbigay ng statement, si Bangag. Nung namatay si Tantoco, kasama pa nila sa entourage. Hanggang ngayon, ongoing an investigation yan. Hindi nga sila nagbigay ng statement, ng condolences, ng final message sa kanilang Facebook page, or hindi naman lang natin sila nakita na pumunta sila. Diba? I believe, nandiyan na yung katawan ni Tantoco.
sa Pilipinas. Nagbigay ba sila ng mensahe? Kasama mismo ni Lisa Tanas Antoradja at asawa yan ni Dina Antoco Arroyo na inappoint nila dyan, pero hindi sila nagbigay ng pahayag. Bakit? Kasi under investigation pa ang pagkamatay ni Tantoco dahil allegedly ay may sangkot na pulburon at kinasasangkutan ni Lisa Tanas. Diba? So ngayon, dito kay Santo Papa, Pope Francis, ay pupunta sila para what? Makadikit si Papa Trump. Tignan nyo, abang-abangan nyo, baka mga ilang oras lang, hihilain ni Lisa Tanas yan. Itutulak yung kanyang asawang Addictus, pareho lang naman sila, Addictus Benedictus, para makapag-photo op. Yan ang purpose niyan, mga palangga. Hindi totoong nagluluksa yan sa Santo Papa. Okay? Hindi yan totoo na ito ay concern sila. Ang totoo ay meron silang political agenda. Diba? Nakakaawa naman itong pamilya ng Santo Papa na gagamitin at ang mga taong ang mga Katoliko na ginagamit ng mga bangag para sa media attention o political gain drama ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. itong pagkamatay ni Santo Papa na sila ay naggumastos pa ng pera ng bayan samantalang kayo ay hirap na hirap. Okay? Gusto magpasikat ni bangag sa buong mundo. Siyempre nga naman, ang mga media nandoon lahat. O, di ba? So magpapakitang gilas ngayon ang formalin inspired na peslak ni Lisa Tanas. Diba? At ang Addictus Benedictus na si Bangag, I hope dumugo yung kanyang bunganga doon, yung kanyang gilagid. Para makita ng buong mundo. Diyos ko po, sana paulanin nyo ng dugo yung bunganga ni Bangag at nang makita yung kanyang pagiging Addictus Benedictus. At sana may baon siyang pulburon sa kanyang bulsa at sisingot siya habang makunan siya ng international media. Kasi yun ang gusto niya Diba? International attention. Sabi ko nga mga kababayan, ang kahirapan sa Pilipinas ay what? 55%. Okay, hindi ako nagsabi niyan. Ako ba nagsabi niyan? Ito. Ran, sabi ni Feby Mendoza. Ako ba nagsabi? Ito recent. 15.5 million. Pamilyang Pinoy, mahirap ang tingin sa sarili, sabi ng SWS. Sabi pa dito, tinatayang 15.5 million mga Pilipino ang mahirap ang tingin sa kanilang sarili. Ayon sa inilabas na resulta ng survey ng social weather stations nitong Sabado, April 26. Base sa survey ng SWS, nasa 55% ang nasabing self-rated poverty sa bansa para sa buwan ng Abril. Mas mataas ng 3 puntos ang datos nitong Abril kung ikukumpara sa 52% of 14.4 million na Pilipino. My goodness. 4 na buwang magkasunod nang tumaas ang self-rated poor families. Simula nang bumaba ito ng 13 points mula sa 63% noong December 2024 hanggang 50% ngayong itong nakaraang January, mga kababayan. Nakikita ninyo, yung sinasabi ko sa inyo, sobra ang kahirapan. Pero ang inyong presidente ay namamasyal at kunyari punta-punta sa burol. Dahil 55% na ang Pilipino na ang tingin nila sa kanilang mga sarili, ni-rate nila ang kanilang sarili na sila ay nabibilang dito sa kahirapan, kagutuman, mga palangga. Imagine ninyo, mahigit kalahating porsyento, it's 55%. Diba? Ang ibig sabihin, bugok ang gobyerno ninyo, bangag. Diba? Kasi inuuna ang pamumulitika, inuuna ang panggigipit sa mga kritiko. Kaya tignan mo, pati approval rating, trust rating, bagsak. Kasi imbis na bigyan ng livelihood program, ng trabaho, ang 55% na mga mahirap, maybe more than that pa, ang ginagawa nila ay pamumulitika, bukang bibig ay Duterte, puro na lang Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga Pilipino, ano pang inaantay ninyo? Mag-speak up kayo, nagugutom kayo, nahirapan kayo, ang krimen, kaliwat kanan, ang gurguran.
Diba? Nakita nyo dyan, yung nangyari sa may bakery, yung gurguran sa mga politiko, which is ngayon ay election season na nga, kaya marami talagang nagugurguran. Ibig sabihin, palpak ang gobyerno ninyo. Ibig sabihin, ang gobyerno ninyo ay hindi nagtatrabaho, hindi nagbibigay ng tamang oportunidad sa mga Pilipino. Kaya ang epekto sa inyo ay gutom, ang epekto sa inyo, may mga sakit, lolo't lola namamatay na lang sa ospital dahil ninanakaw pa ang PhilHealth. Diba? Kayo ang apektado, ang mga anak ninyo hindi makapag-aral ng mabuti dahil walang laman ng sikmura. Paano ka makakapag-aral kung ang iyong sikmura ay walang laman? Paano magpapangsyon ang iyong utak? Diba? Nakikita niyo ba mga kababayan? Ayun, nasa burol. Ang inyong presidenteng bangag para makapag-photo op kay Trump. Abang-abangan nyo maya-maya. Pagmamalaki na naman nila yan. Lisa Tanas, President Bangag Jr. at President Trump nagkita sa Italia, nagpicture-picture. Hindi yun. So kung nagpicture sila, ano ngayon? Burol yan. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na walang weight yung pagkikita nila unless, di ba, na inimbita siya mismo sa White House. Alam ni Trump na addictus benedictus siya. So kung ipalabas man nilang picture na magkatabi sila, sabi ko nga, that is what photo op, media attention, at gagamitin nila yan para lang dyan sa Pilipinas na wow, nagkita na si Trump at saka si Bangag. Sana nga tanongin ni Trump si Bangag, nakatira ka ba ngayon? Di ba? Ilan ang tinira mo? Yan po ay malinaw na paglulustay ng pera ng bayan, samantalang kayo ay hirap na hirap, pinangakuan ng 20 pesos kilo ng bigas. Alam niyo naman yan, pang politika lang, pang Bangag, sabi ko nga, yung 20 pesos per kilo ng bigas, for lang yan, Bangag rice, at yan ay pangako na mapapako na short-term solution, at hindi talaga yan ang solusyon dahil nga nakikita natin, ang bigas ay pang baboy lamang at wala pong 20 pesos kilo na bigas sa totoong kwento ng agrikultura o pamilihan dyan sa Pilipinas. Ang kailangan ninyo ay trabaho, serbisyo, social services, katulad nga yung PhilHealth na yan, yung mga health services na ninanakaw ang pondo ng mga bangag at inilagay daw sa tulay, inilipat sa infrastructure, okay pa rin daw yan, sabi ng mga bangag, sabi ng tagapagsalita ng mga bangag, dahil yung tulay ay dinadaanan para maabot ang pasyente. Diba? Only in Bangag administration. Sa dami-dami po ng walang trabaho, mga kababayan, ang taas ng bilihin. Magkano ang minimum wage? 600 or 700, let's say for example. Sa 700, alam nyo na yan. Kung may 4 kang anak, renta mo sa bahay, kuryente, tubig, lahat. Diba? Kaya talagang bagsak ang Pilipinas. 55%, maybe more than that pa, ang naghihirap na Pilipino dahil ang presidente ninyo, ang pinagkakabalahan ay suminghot hanggat nagdudugo ang ilong sa pagiging addictus benedictus. Kaya ngayon, inilalabas ni Marlica, inilalabas ni Harry Roque, inilalabas ng mga anti-bangag vloggers ang kritiko ngayon dahil totoo ang mga sinasabi natin, ang approach ng mga bangag o yung kanilang pagtugon dito sa mga problemang ito ay sindakin si Marlica. Kasuhan ng mga fabricated crime katulad ng pagkaso nila kay distressed mother para matakot at hindi na tayo magsalita at tahimik na lang tayo at hindi na malalaman ng taong bayan na kawawa kayo. Pero sabi ko nga sa inyo, hanggang sa huling ay hininga, hanggang sa huling alindog, at siguraduhin natin mauuna ang kanilang mga hiningang maputol kumpara sa atin na nakipaglaban sa tama. Anong ginagawa nila? Maggamit ng mga ayuda, alam nyo na yan. Ayuda ang binibigay sa mga mahihirap, panandalian lamang yan. So tanggapin nyo yan, sabi nga natin, sabi ni Inday Sara, tanggapin nyo yan kasi pera nyo naman yan. Pero ang problema, mga kababayan, hindi tinuturuan ang mga Pilipino para maningkamot.
para magsipag. Dahil ang Pilipino masipag naman eh. Hindi kayo binibigyan ng trabaho kasi gusto nila maging mangmang kayo forever, at si Lisa Tanas at si Bangag i-enjoy na lang ang pera ninyo. Mangutang na lang tayo ng mangutang dahil lumobo na yung utang, at sila magnakaw ng magnakaw. Yan mga palangga. So ulit, ang sinasabi natin dito, habang sila ay nagnanakaw sa Bureau of Customs, habang nagnanakaw sila dyan sa kanilang mga hoarding, kumikita ang mga yung mga smuggling nila and everything, kayo ay kulang sa edukasyon ng inyong mga anak dahil hindi makapag-isip, dahil kulang, kumakalamang sikmura, wala kayong trabaho, kaya ang mga may mga Pilipino na nagbabangag-bangag na lang, sumisingot naman, nakita niyo naman sa Facebook, nagsisingutan sila, imbis na turuan kayo kung paano kumita ng pera, ay ang short-term at election solution. Tama ba? Election suhol. Diba? Bigyan kayo ng ayuda para sabihin na mabuti ang gobyerno ni Bangag. Ay, kasi nagbigay ng ayuda, Pero hindi nyo na, alam ko, yung matalino naman kayo, alam nyo na ito ay short term lamang. Siyempre, tanggap lang kayo ng tanggap dahil kapit kayo sa patalim. At the end of that ayuda, ano gagawin nyo? Yung iba, nagnanakaw, nag-i-snatch, o nagdudurog na lang para makalimutan yung gutom o problema. Diba? Yan ang kanilang approach. Kaya nga, no wonder, 55%, sabi ko nga, maybe more than that pa, ang nagrereklamo, ang nagsasabi, based on that survey, okay, mukhang pabor pa nga sa kanila yung survey firm na yan, di ba? Pero hindi kayang pigilan ang pagkawalam ng sikmura ng taong bayan. Kasi ang inuuna nila, corruption, pagnanakaw sa kaban ng bayan, panggigipit, ginagamit nila ang pera ng bayan sa pag-file ng mga kaso, hindi lang sa akin, sa mga kritiko nila. Di ba? Hindi lang ako. Yung 4 na mga OFW, yung isa sumulat sa akin na wala naman daw siya binanggit na pangalan, nag-post lang siya, nag-share lang siya. I mean, binigay niya lang yung sentimiento. Si Palangga, sinagot ko siya kanina, mag-usap tayo Palangga, ibigay mo sa akin yung iyong WhatsApp or Viber, mag-usap tayo. Tignan ko kung anong maitutulong sa'yo. Kasi kinasuhan siya, OFW. Dito po, binubuhos ng gobyernong Bangag ang pera ninyo sa panggipit sa mga nagsasalitang mga OFW dahil kayo ay hindi nyo na kinakaya ang malupit na kahirapan ng inyong mga kababayan, ng inyong mga mahal sa buhay dyan sa Pilipinas. Kasi inuuna nga ng mga Bangag ang pagnakaw, magbayad, mag-bribe ng mga tao at gipitin. Recently may nakausap ako, asawa ng pulis. Okay? Kayo mga pulis, diba? Yung mga may mga kaso na na-clear na. May nag-report sa akin kanina na yung kanyang asawa ay na-clear na raw yung kaso, binubuhay pa. Ayaw lang niyang magpapangalan dahil for security reason. Ngayon, binubuhay yung mga kaso pag hindi ka pabor dito sa Bangag administrasyon na ito. Yan yun mga kababayan, ang nangyayari ngayon sa inyo. Anong gagawin natin ngayon? Ayan. Ano daw? Sabi ni Ernest, totoo bang si Lisa Tanas ay wala na sa Amerika? Nandoon na nga sa Palangga, nandoon na nga sa Italia. Diba? Nasa Italia na. Nandoon kanina sa Roma. Diba? Pinakita ko na yung picture. Ito nandoon si Lisa Tanas. Under investigation pa yung ang tawag dito, yung namatay nilang kasama, yung isa sa mga entourage nila. So nandoon nga, di ba? Kapakita ko pa lang. Ayan, magnanakaw talaga yung mga Marcos Bangag na yan. So ngayon, ano pang eksena? Ano ba sabi natin dito? Amy Marcos, isa pa to. Ginamit ang picture ni PRRD. My God, nakita niyo ba yun? By the way huwag niyo kalimutan, mag-straight kayo, Duterte 10. Mga Palangga, mag-Duterte 10. So ngayon, tignan natin ito. Tignan natin to si ang tawag dito. Okay, di natin.
Alright. Actually, binlock pala ako ni Amy Marcos. Kailangan ko pag gamitin yung isang Facebook ko. Ba't mo naman ako binlock, Manang? Binlock niya ako dun sa Boljakan. Hindi ko makita. Sa totoo lang. Bakit naman? Ba't mo naman ako binlock? Alright? Ito si Manang ninyo. Gamit na gamit si PRRD. Tignan natin. Bigyan natin ng komento to. Walang iwanan ang sabi. Tignan natin. What is your view about this? Okay, di ba? Straight Duterte 10 kayo, ha? Nakita niyo ba yan? Ginamit si Pangulong Duterte. Okay. Bigyan natin yan ng paliwanag. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, binlock ako ni Amy Marcos. Kaya yung gamit ko Facebook page, yung Facebook account, personal, ibang account yan. Alright? So, binlock ako ng lola mo. Hay, nako, bakit naman? Okay? Ba't mo ako binlock? Dati tuwang-tuwa ka sa akin di ba? Ngayon, mga palangga, anong ibig sabihin yan? Ginamit niya yung recycled picture na sinasabi niya walang iwanan. Di ba? Nagsalita na si Pangulong Duterte through Congressman Pulong Duterte. Tama ako mali? Ano ang bili ni Pangulong Duterte? Support Duterte 10, then idagdag si Unasan at si Kerubin. Yun ang sinabi ni Pangulong Duterte. But ako, I will stick with Duterte 10. Bahala na kayo kung sino gusto nyong iboto. Si Unasan, okay? Kasi di ba si Inday Sara ay mayroon ding inendorso. Yung dalawa, magkaiba sila. Dahil nga, magkaiba naman silang persona. Pero nga sabi ko sa inyo, ako, never again. Pero gusto ko bigyan, okay, pakita na lang natin pa sa kapapasok lang para maintindihan nila, no? Ayan, no? Ayan po ay recycled. Okay? Recycled yan, okay? Talagang gusto ko ipaano sa inyo, ipaintindi mga kababayan. Kasi mukhang natatamaan si Amy kasi binlock niya ako sa Boljakan di ba? Misinformation yan, Manang. Mangga, di ba? Yung ginagawa mo, misinformation, misleading. Okay? Gusto mong ibilugin ang kaisipan ng taga-suporta ni Pangulong Duterte, di ba? Kasi ang iba dyan, akala, yung iba hindi na masyado nag-uulirat na, tama ba ito, luma ba itong picture na ito. So dahil yung karamihan sa mga Pilipino, sinusunod nila ang puso ni Pangulong Duterte, maisip na, ay, pinitinaas pala yung kamay ni Amy, ganito, ganyan, ganyan. Misinformation yan. So dapat ikaw dyan pinapatawag Hindi mo naman sinabi na recycled. Sinabi ba niya dyan? Tingnan natin. Nakita niyo ba? Na sinasabi niya na picture taken on ganito, ganyan, ganyang date, di ba? Ang sabi niya lang, walang iwanan. Sino nag-post yan? Wala naman siya sinabing recycled picture yan So misleading yan, darling. Hindi yan maganda sa imahe mo. Lalo kang babagsak. Di ba, mga palangga? Lalo siyang babagsak. Kasi sabi ko nga, yan ay fake news. Dapat pinapatawag ka rin dyan. Lahat kayo papatawag na nag-fake news. Hindi kami mga vloggers. Di ba, peke yan Panglilin lang yan. So, akala ng ibang tao yan ay current o recent. Di ba, na ikaw ay inendorso ni Pangulong Duterte. Hindi ka naman pinangalanan ni Pangulong Duterte Base dun sa mensahe ni Congressman Pulong. So, minamanipulate mo yung perception ng ating mga kababayan. Para what? Para palakasin ang iyong kandidatura? Never again. Nagamit mo na yung mga Duterte. Although pinopromote ka ni Inday Sara, but at the end of the day, never again. Sabi ko nga, ano man ang strategy niya, but kami, never again. Yan palang panlilin lang na Kung kaya mo linilangin sa simpleng picture, pare-pareho lang kayo ng iyong kapatid, ng iyong sister-in-law na nagpo-post ng mga predated pictures what? Mga manipulated pictures. Well, that's real picture. But again, wala kang credibilidad. Hindi mo naman sinabi na itong litrato na ito ay kuha nung nakaraang, kailan ka ba tumakbo? 2019. Kasi inano pa kita pinromote pa kita, di ba? Kasi, 2019 ka nagtakbo na. 2019 pa yung picture na yan. 6 years ago, di ba? Hindi sana pumunta ka sa Dahig.
Para man lang tumayo ka dun sa standee ni PRRD kasi may standee dun sa daig, di ba? My God. So ito po ay recycled. So may problema dito kay Amy Marcos. Maliban sa nakikita na natin manggagamit, wala ka ng credibility. Kasi dapat na gumamit ka ng recycled pictures, hindi magandang hindi yan magandang optics. Diba? Hindi yan magandang optics kasi luma na yan eh. Luma na yung campaign materials mo, magbago ka naman. Hindi ka pa ba satisfied? Dahil inaas na nga naggawa pa nga kayo ng itim-itim video ni Inday Sara, hindi ka pa ba satisfied dahil itinaas na ng pinaka-popular na politiko na vice president, mas popular pa sa kapatid mong bangag ang iyong kamay. Pero kasi nakikita mo na talagang sinusuka ka na ng taong bayan, talaga nga hindi ka nagsasalita na ikaw ang tanging witness na addictus benedictus sa iyong kapatid. False advertising yan. Diba? Baka nga may election law violation pa yan eh. O George Garcia, tignan mo yan. Panlilin lang yan. Magbugbugan na magjugjugan na kayo. Ngayon, hindi alam ni Pangulong Duterte yan. Nagpaalam ka ba? Ako pwede ko i-share yung mga lumang picture namin. Isa lang naman yan with PRRD kasi hindi naman ako politiko. Nagpaalam ka ba na gagamitin mo ulit? Although old pictures na yan. Pero sana inilagay mo dyan na ito ay lumang picture, walang iwanan. Kasi nakikita mo na yung bangka ng kapatid mo ay palubog na. Nandoon ka nga una nandun ka sa alyansa ng mga bangag. Nakita mo, bagsak na yung kapatid mo. O kung talagang kung totoong ayaw mo sa kapatid mo, mga kababayan, ito lang yan Kung totoong siya, tanggalin na natin, masyado marami siyang airtime. Okay? Kung totoong ayaw niya sa kapatid niya, unang-una pa lang, kasi noong January, sabi, siya ay naglabas ng mga expose laban kay Bangag. Yun naman pala, in-expose mo yung kapatid mo. Bakit in the first place? Bakit nandoon ka? Last month ba yun? Nandoon ka pa sa alyansa ng mga Bangag. So, ibig sabihin, nakikita mo na bagsak na ang trust rating, approval rating ng iyong kapatid na Bangag, tumalon ka na naman. So nagchika-chika boom-boom ka na naman kay Vice President Sara. I know that you guys are political friends. You guys are friends sa politics. Kaya siguro ganon. Pero sa atin lang mga kababayan, tignan natin ang comment ng ating mga kababayan. Bakit? Yung aking salamin, This is just reading glasses, mga palangga. Hindi ito yung original glasses ko. Naglalabo. Diyos ko, meron ng mamurahin. Alright. Nag-hazy. Alright. Yung kay Tatay Diggs, 2 ads ang iboboto ko, I mean, naniniwala kami kay Tatay Diggs. Sabi ni Jennifer Veril. Yan. No to Marcos line up. Diba? Recycled yun Enough of mangga. Alam mo yan Dapat na kontento ka na kay Inday Sara. Lalo, tignan mo nga, ibigay ko, nakita, binlock nyo pa ako sa, karapatan nyo naman yan, binlock nyo ako. Bakit nyo ako binlock? Bakit? Hindi naman kita dati pala kasi tinag kita, buwisit ka siguro sa akin. Sa katotohanan lang tayo, manang, manggagamit. Dati, pinapromote ko kayo ng piso, hindi ako nanghingi sa inyo dalakala ko. I-redeem nyo yung mga kapahalan ninyo. Na-redeem nyo ba? Lalo yung pinalubog. Naku nga. Kung dito sa, tignan mo, wala talaga Ang lumalabas si Bato de la Rosa. Wala, black ako. Black talaga ako. Joke, black. Masakit ba yung bunganga ko? Kita nyo mga palangga? Hindi naman ako troll. Ako na mablock ako ng troll. Yung mga ni Lisa Tanas. So never again. Huwag kang gumamit ng ganyang political propaganda. Hindi yan maganda. Sino ba PR mo? Diba? Dapat na lang ako. Magtayo na lang ako ng PR firm, baka sakaling yumaman pa ako dito sa PR firm. Kasi palpak yung PR nyo Gagamit kayo, recycled. No good, darling. No good. So, kung sino man na nagsuggest na sa'yo, isisantihin mo na.